Isang magandang araw po sa ating lahat mga kapito. At bago po tayo tumuloy sa ating aralin sa araw na ito, ay batiin po muna natin na maligayang kaarawan ang mga sumusunod. Kay Teresita Balabo Leoncio, na aking classmate sa Manila High School, Bus 75. At kami po ay magdiriwang ng Golden Anniversary sa susunod na taon sa January. Maligayang kaarawan sa iyo, Tess. Ganun din po sa ating mga kaibigan, ila Christian Marquez, si Chester Enriquez, si Cesar Gozon, Antonio Dante Sabes, Alberto Flores, Agua Edu, kay Referee Rolly, kay Philip Madla, Florante Batingal, kay Doms Gregas Delco, at ganyan din po sa isa kong kaibigan sa Kenya, Africa, kay Referee T.R. Paul. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat. At ganyan din po, shout out din po kila Mike Vergara, Manny Paner, Marlon Reyes, kay Maki Silvestre, na isang radio announcer sa Bicol, at lagi kong pinapakinggan ang kanyang radio station, pero kahit hindi ko naintindihan, ay patuloy ko pa rin pinapakinggan dahil masarap po pakinggan ang salitang Bicol. Ganun din po, shout out din kay Cesar Catura na nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon. Belated happy birthday sa iyo, Cesar. Si Cesar po ay ang aming ingat yaman sa pabro. Tutuloy na po tayo sa ating aralin sa Article 29, ang shot clock. Dalawang sitwasyon po ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Ito po ang unang sitwasyon. Yung A1 daw, shot for a goal at the end of a shot clock period is legally blocked by B1. The shot clock signal sound. Then, B1 fouls A1. Ganito po yan sa Tagalog. Matatapos na raw po ang bahagi ng shot clock ng tumirang A1 na kung saan ay legal na nasupalpal ng B1. At kasabay nito ay tumunog ang shot clock. After that, yung B1 po, natapik yung kamay, na foul. Ano po ang interpretasyon ng FIBA doon? Ang sabi ng FIBA doon, ito na po ay isa ng clock violation. Wala na pong bisa ang pagkakasala ng B1 o yung foul ng B1 sa A1. Dahil tumunog na po yung buzzer, meron na pong 24-second shot clock violation. Subalit sabi pa rin doon sa FIBA interpretation, kung sakali ang foul ay unsportsmanlike foul o disqualifying foul, ito po ay may bisa. Papatawan ng kaukulang parusa yung disqualifying foul o unsportsmanlike foul. Maliwanag ba tayo doon? Pero kung ito po ay normal foul lamang, ay wala po itong bisa. 24 seconds violation na dahil tumunog na po yung shot clock. Pero pag disqualifying foul o unsportsmanlike foul, bibigyan po natin ng kaukulang penalty. Yun po, meron pong may free throw yun at meron pang ball possession. Okay, ang pangalawang senaryo na ating pag-aaralan ay ito po. Itong senaryo na ito ay madalas itawag sa akin ng mga referee. Halos kapareho, may pagkakahawig. Sabi po, kaya kung sakaling ito ay mangyari sa atin, alam natin paano gagawin. Sabi doon sa senaryo na ito, with only 34 seconds on the game clock, and the score is tie at 72, yung bola ng Team A, yung A1 po nag-dribble, sa front court nila, dribble, nag-press the ball. Okay? He dribbles for 20 seconds. When the referee stopped the game, he blew the whistle to attend the bleeding nose of A2. Napapito po yung referee, nakita niyo po yung A2, nagdudugo ang ilong. So, pumito siya, ni-stop ng game. Ano po ang resumption nun? Sabi sa rules, kung sakali sabi ng mga referee nga, sir, since na-stop ang game, ang throw-in ay sa front court,
Doon po kasi nangyari ang bleeding nose sa front court at nag-dribble nga po yung A1 doon sa front court. Dapat pang bigyan ng 14 seconds ang Team A. Kasi kung 34 seconds game clock, tapos 20 seconds ang nakonsumo niya, may 14 seconds pa. Sabi ng tumawag sa akin, sir, sabi sa rules, pag 13 pababa, iangat sa 14. Diba? May 14 seconds pa. Sabi din sa rules, pagka 14 pataas, i-remain. Pero ito po, hindi po to foul or violation. Iba po itong senaryo na to. Ang mismong team, yung opensa, ang nag-cause ng stoppage of the game. Kasi po, kung bibigyan natin ng 14 seconds, ang team na yun, para sa kanyang throw-in sa front court, disadvantage doon po sa Team B. Disadvantage sa kanila. Lugi po sila doon. At isa pa po, hindi po to foul or violation ang nangyari. Ito po ang stoppage of the game to attend the bleeding nose ng opensa. Maliwanag ko pa tayo doon. Unfair kasi, kung ibabalik natin ng 14 nyo o ibibigyan natin ng 14 pa yung Team A doon sa front court. So, ang tamang resumption doon, 4 seconds na lamang po ang ibibigay sa Team A kasi nakakonsumo sila ng 20 seconds. Okay, maliwanag ko pa tayo doon. Yan po ang ating maikling aralin. At naunawaan natin to. Napakasimple lamang po to. Pero medyo, kumaga sa mga lalo pa sa mga bagong referee, nag-uumpisa pa lamang, nalilito sila. Okay, o pa tayo ngayon? Maliwanag ko pa tayo doon. At ito po, ayan po ang ating maikling aralin sa araw na ito. At bago po tayo magwakas, magpaalam, kalimutang mag-like, mag-share, mag-follow, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, ito po ang inyong abang lingkod, former FIBA referee, Eto Kamarongan. Bye-bye!